At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 119 para kay season 3 manga series natin dito kay One Punch Man. At huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At dito nga yung nagsisimula sa pagpapatuloy ng laban ni Psychos at saka ni Drive Knight. At ito nga, nilaser na ni Psychos, etong si Drive Knight at ito ngayon is BAM! Sa pool ngayon rito, itong sasakyan o itong jet na sinasakyan nga ni Drive Knight hanggang sa mag-crash na nga siya rito sa may parang pader na ng Master Association. At ito ay tingin-tingin ngayon dyan itong si Psychos, but then maya-maya ay mula nga dyan sa makapal na usok ay bigla ang lumabas ulit dito itong si Drive Knight at ito ngayon ay naka-motor mode na itong si Drive Knight dyan. So ito ay under lang dyan itong si Drive Knight at ayun, pumunta ngayon siya rito sa may rampahan at ito ngayon, boom! Biglang rampa na ngayon dyan itong si Drive Knight at eto nga nagpalit ulit siya ng anyo at naging jet ulit etong si Drive Knight at after nga niya ay eto lipad ulit niya ng pagkabilis-bilis etong si Drive Knight at hinabol niya ulit at si Psychos at then ay pagkatapos nga niyan ay balik ulit dito sa pagkasama-sama na ng mga S-Class heroes natin. At eto ngayon ay tinawag na nga ni Zombie Man etong si Amay Mask, sabi niya nga dyan Amay Mask, so ito tingin sa kanya etong si Amay Mask at sabi nga rito kay ni Zombie Man akala niya puro salita lang daw etong si Amay Mask pero nagkamali siya at nagbago na ngayon yung isip ni Zombie Man patungkol nga rito kay Amay Mask. At ito nga sabi ngayon ni Amay Mask, ngayon lang nagbago isip mo namin ng ganyan. At ito nga yung sabi nga ni Amay Mask, nakakatakot daw etong si Zombie Man. So ito ay pinagmamasdalan sila dito ni Child Emperor at parang naluluha dito si Child Emperor kasi natutuwa siya kasi nga ngayon ay nagtatulong-tulong na, nagsasama-sama na yung mga S-Class heroes natin na hindi naman sila ganyan. At then ay ito nga sabi nga rito ni Child Emperor, hindi niya akalain na darating yung araw na makikita niya nagsasama-sama at nagtutulungan itong mga to. At ito ay habang masaya nga rito itong si Child Emperor, sabi niya nga dyan na oo, talagang nahit nila yung wall pero ganun pa man rin ay lahat sila ay nag-grow at ngayon ay nakakita sila ng bagong paraan para makapag-move forward. So talagang mga S-Class heroes daw itong kanyang mga kasamahan. At ito ngayon biglang nga sabi ni Amay Mask dito kay Zombie Man na hindi naman daw siya nag-expect kay Zombie Man na tinalo ng kalaban. Pero ganun pa man rin ay huwag siyang hadlangan nito, huwag magiging sagabal sa kanya si Zombie Man. So ito sabi nga ni Zombie Man, sige, huwag kang mag-alala, iyaking Mask. Sabi nga ganyan sa naglolokohan itong dalawa na to. So kaya nga dito nang gigil ito si Amay Mask, sabi niya nga papatayin kita, sabi niya ganyan. Pero ito nga awat-awat lang dyan itong si Child Emperor. At so ayan, habang makulit lang dito sa side nila Child Emperor ay dito naman sa kabilang banda ay meron dumarating pa na isang kasamahan nila at labas na nga dyan itong grupo nila Silver Fang. So ito parang nakakatakot yung ngiti dito ni Silver Fang, sabi niya nga dyan, what a coincidence, sabi niya ganyan, pwede raw ba silang mag-join dito sa mga S-Class heroes? At eto nga natuwa ngayon dito ito si Atomic Samurai pero etong si Child Emperor nagulat siya. At eto nga ngayon biglang tanong na ni Child Emperor si Bang, sabi niya nga dyan, anong ginagawa mo rito? So ito sagot si Bang, sabi niya nga dyan, magandang tanong yan dahil after all ay hindi raw siya sinama ni Child Emperor para sa mission na to. So kaya nga dito nagtataka etong si Atomic Samurai at sabi niya ngayon dito kay Child Emperor na anong ibig sabihin nito. Ang sabi raw sa kanila ni Child Emperor kaya hindi makakasama si Bang sa mission na to dahil hindi niya ma-reach out, hindi niya ma-contact ayang si Silver Fang. So sagot itong si Child Emperor, sabi niya kasi meron siyang sariling dahilan kung bakit niya ginawa yun, kung bakit siya nagsinungaling dito sa mga S-Class heroes at kung bakit niya sinama ang si Bang. Pero eto nga salita na etong si Bang, sabi niya nga dyan, nag-aalala siguro nga etong si Child Emperor na baka mag-go easy lang siya, mag-soft siya pagdating kay Garo at hindi niya yan labanan ng todo dahil sa pupil niya ayang si Garo. So kaya ayan ay given na alam ng araw ni Child Emperor yung relasyon sa pagitan ni Silver Fang sa Kanigaro, kaya naiintindihan niya naman daw ng malinaw yung ginawang hakbang ni Child Emperor. Pero wag nga raw mag-alala ito si Child Emperor dahil iti-take nga raw ni Silver Fang yung responsibility sa pamagitan ng pagtalo kay Garo, sa pamagitan mismo ng kanyang mga kamay. At ito nga lapit na ngayon si Silver Fang dyan kay Child Emperor, sabi niya nga dyan actually, ang prefer niya talaga isettle itong bagay na to bilang master ni Garo at hindi bilang isang hero. So kaya nga sabi ni Silver Fang, yung ginawa ni Child Emperor na tanggalin siya sa team ay talagang malaking pabor yan para kay Silver Fang sa totoo lang. At ngayon, may utang na loob daw etong si Silver Fang dito kay Child Emperor. Pero eto nga, ay dito ay parang nanlulumo etong si Child Emperor. Hindi siya nakareact sa sinabi sa kanya ni Silver Fang. But then, ay dito naman sa kabilang banda ay parang nagpapanik na
itong si Fubuki, sabi niya nga dyan na kailangan na talaga nila magmadali para tulungan yung kanyang ate. At kung meron daw maitutulong itong si Fubuki, sige gagawin niya, sabi niya ganyan. At ito tuloy nga ni Fubuki at napasigaw na siya nang suspecha niya yung ate niya ay nawalan na ng malay. At ito nga nagulat ngayon dito ito mga S-class heroes natin. At ito nga ngayon ay balik na nga dito sa may side na nila Tatsumaki. At ito nga wala na ngang malay talaga dyan. Ito si Tatsumaki nakayuko na nga siya. At ito ngayon is bam! Tuloy pa rin dito yung laban nga nito ni Saikos at saka nga nito ni Drive Knight. So ito tuloy pa rin sa pagtitirahan dyan itong dalawa. Pero heto habang nalipad nga dyan si Saikos, bigla siyang napatingin kay Tatsumaki. At ito parang nagagalit na itong si Saikos. Sabi niya nga dyan, Tatsumaki, dapat matalo na kita, sabi niya ganyan. At din na ito ngayon is boom! Bigla nagpakawala ng mga rocket launcher. Etong si Saikos at tinira niya na nga etong si Tatsumaki. Pero to dali-dali biglang lipad na nga dyan si Drive Knight para nga salagin etong mga rocket launcher na pinakawalan ni Saikos. At eto nga ngayon is bam bam! Dito sinalag na nga ni Drive Knight yung mga rocket na pinakawalan ni Saikos. Nag-transform siya into isang robot. Pero may isang rocket dito na nakalagpas. So kaya nga rito sabi ni Drive Knight, nako, hindi maganda to. But then suddenly is boom! Biglang sumabog rito yung isang rocket na nakawala. At eto nga, si Genos ngayon yung nagpasabog dyan. So eto siya naman yung nagpumoprotekta rito kay Tatsumaki. At eto nga, talagang parang wala nang mahalin na talaga dyan etong si Tatsumaki, pero nakahold pa rin dyan etong si Tatsumaki para nga kay Saikos. So dito nga ay tinatawag na nga ni Genos etong si Saikos. Sabi niya nga dyan, tornado, sabi niya ganyan. Pero eto nga, pagtingin ni Genos kay Tatsumaki na wala nang malay etong si Tatsumaki dyan. At eto ngayon habang walang malay etong si Tatsumaki ay parang meron siyang naririnig na salita. Sabi niya, teka, sino yan? At then ay dito na nga ngayon nagkaroon ng flashback etong si Tatsumaki ngayon. So ito, bata pa si Tatsumaki at dito na nga rin nabuo yung kanyang prinsipyo na kung saan walang tutulong sa'yo kapag nangangailangan ka ng tulong. At nangyari to 18 years ago ang nakakalipas dito sa isang research facility. So dyan nakakulong si Tatsumaki. At now sa research facility na to ay suddenly biglang may nakawala na pagkalaki-laking halimaw. So ito takbuhan ngayon dyan yung mga scientist. At ito nga ngayon tinatawag sila ni Tatsumaki. Sabi nga ni Tatsumaki, hoy, teka lang, andito ako, pakawalan nyo ako, sabi niyang ganyan. At wag nga raw nilang iwan itong si Tatsumaki. Pero ito nga yung isang scientist, sabi niya, Direktor, yung bata, yung babae nandoon pa sa kulungan, dapat pakawalan nga nila yan. Pero ito nga sabi ng direktor na hindi na, wag nilang pansinin yung batang babae na yan si Tatsumaki dahil mababa yung kanyang level. At ang i-priority nila, iligtas nila yung mga mas mataas pa yung potensyal. So dito ay talagang nanlumo na itong si Tatsumaki kasi nga pinabayaan na siya ng mga tao dyan. So eto, natulala na si Tatsumaki at ang nagawa niya na nga lang dito ay humawak sa mga reyas ng pagkahigpit-higpit. At eto ngayon napansin siya ng halimaw at hinto ngayon tong halimaw dyan sa harapan ni Tatsumaki na para bang handa na tong halimaw para nga tapusin at kainin etong si Tatsumaki. At then suddenly ito nga ngayon tanggap ni Tatsumaki yung kanyang kapalaran ay ito nga ngayon susunggaban na siya ng halimaw. At then is bam! Bigla na ngang sinuntok ng halimaw, sinira niya yung pintuan at ito nga talsik ngayon dyan etong si Tatsumaki. At ito nga ngayon parang nawala ng malay dyan si Tatsumaki. Pero pagdilat ngayon nito ni Tatsumaki ay walang halimaw na lumalapit sa kanya. At bigla nga may nagsalita rito. Sabi nga dito ng boses, halika, pwede ka na lumabas ngayon, sabi niyang ganyan. So ito tingin-tingin lang dyan etong si Tatsumaki. At eto nga yung halimaw patay na. At katabi niya ngayon dito etong si Blast. Etong cute lang ni Tatsumaki, ang liit niya lang At eto nga ngayon lumalapit ngayon siya papunta dyan kay Blast. At eto ngayon ay nagulat nga dyan si Tatsumaki. Sabi niya nga dyan, sino ka? So sagot etong si Blast, sabi niya nga dyan, ako si Blast at isa akong hero, sabi niyang ganyan. At then pagkatapos nga nito is ayan guys, hanggang dito lang itong si episode 190 natin. So ayan, na hindi naging ganun kaganda yung nakalibas ni Tatsumaki at si Blast pa pala yung nakapagligtas sa kanya. Pero yun pala, bago tayo matapos ay may nakita ako dyan na parang nagre-request ng season 3 ni Jujutsu Kaisen. So not sure lang kung trip nyo pa na i-manga series si Jujutsu Kaisen. Pero maliban pa kay Jujutsu Kaisen, meron pa akong isa na napipisil na isasabay nga rito kay kalbo natin. So ipipresent ko lang muna sa inyo, parehas yan, si Jujutsu Kaisen saka yung isang naiisip ko. At kung matripan nyo yun, kung pasok sa panlasa nyo, tutuloy-tuloy natin dito yan. Isasabay natin kay manga series ni kalbo natin. Sino naman ulit ay kung natripan nyo pala itong video natin, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. Sino naman, so lagi mag-ingat. God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.